ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara, ay ipakulong ka rin namin? Yun. At ang iyong Ganito buong pamilya? dapat. Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Si Rowena Guanzon, Yan. dilawan mo na! Real talk. Dilawan mo na! Kaning tao dire ang sige sabok-sabok Binara na mo. ni attorney, oh. Diyan, dilawan mo ka nga mong gadudol mo kang Bibi Sara karon. Ayaw na yun si Bibi Sara. Ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Yes. Kahit kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. True. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Yun talaga. Galing. Ilang taon na ako sa Panalo to, wag politika. lang dayain talaga. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro kamag na nakaw. True. At ayun na nga, nagsama-sama silang lahat, yung malalakas. Sila Attorney Topacio, Attorney Rowena, si Leandro, si Kong Miao, si Kong Kiko, saka si Attorney Vic. Ayan nga si Attorney Harold Respicio. Nandun silang lahat sa Davao kanina. Talagang yung support nila, as in, di ba nga, yung mga yan, pag binabatikos na mga Duterte naman kayo, kaya kayo ganyan, kaya nyo ini-impeach, kaya kayo nag-iingay. Sabi kasi nila, hindi kami maka-Duterte. Kaya nga lang, sumaside kami, sumaside sila, ay yung para sa bayan, para sa mga Pilipino, ay nalandun na kasi yung mga Duterte, paano pa, diba? Talagang magsasama talaga sila at magsusuportahan kasi nga, iisa yung takbo ng gusto nilang mangyari sa Pilipinas. Ay lang naman kay Marcos sila, ay ayaw nila nung ginagawa nun, di ba? Saka ito nga, talagang nakakatuwa to si Attorney Harold. Napakatapang din. Saka walang katakot-takot. Grabe na ang kasong kinaharap niya na nung kumakandidato, nung election pa lang. Pero nanalo pa rin. Kasi nga, binibira din niya yung COMELEC. Syempre, malakas yung mga yun, lalo na kay Lisa. Tapos yun nga, sinasabihan talaga niya si... Talagang grabe yung mga diretso, walang paligoy-ligoy, pinagsasalta siya papunta talaga kay BBM, walang kung ano-ano, talagang pinapangalanan. Tapos eto nga, dito sa video ito din, si Attorney Rowena Guanzon, syempre kino-question siya kasi nga talagang, sabi niya, literal naman talaga, nadilaw sila, yung buong pamilya niya. Pero, nandito ako para supportan ko si Bibi Sara at wala namang kahit pa anong kulay mo. Kailangan natin magsama-sama para ipanalo natin si Bibi Sara. Parang wag nyo nang tingnan yun. Tama naman. Kasi pinaringgan pa yan ni Attorney Topacio. Kasi nga, pinahirapan niya yung Duterte Party List. Pero, nung time naman niya, kahit pinahirapan niya yung Duterte Party List, nakaupo naman yung mga yon. Hindi katulad nung ginawa ngayon nila Marcos Jr. dun sa Duterte Party List na talagang hindi nila pinaupo. Mas malupit pa rin yun, di ba? At saka, ang sinasabi nga nito ni Attorney Rowena, kahit kailan ay hindi naman ako naging kritiko ng mga Duterte. Kaya huwag niyo sasabihin na kahit dilaw ako, ay isinuka ko ang mga Duterte. Dahil hindi. Dahil halos parehas nga sila ng style ni PRRD, di ba? Ano na final word, I have to tell you. Bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Dilawan mo na. Dilawan mo na! Kaning tao dire ang sige sabok-sabok na ako. Diyan, dilawan mo ka nga mong gadudol mo kang Bibi Sara karon. Ayaw na yun si Bibi Sara. Ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Yes. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung so, wala na minimo Yes. kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upot na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Yes, para sa bayan. Kung hindi si magsama-sama Sara na tayo. Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Yun yung unang gusto niya Kaya si mangyari. Rowena may Guanzon managot. magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, Totoo naman yung sinasabi may kasi nito. mananagot. Yun, diba? Kakarelate yung mga tao. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old na ako ngayon.
Grabe. Politiko maedad na ako. rin. Mm. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. True. Totoo naman. Mga kawatan. Mm. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why this early, I already Yes, true. commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator Oh, or yun ang not, sinasabi niya. Mm. I am going to campaign as I am campaigning now Saka for lumabas Sara pati talaga Duterte siya will nung be the ini-impeach next na yun si president VP Sara, hindi na of siya the nakatiis eh. Philippines. Pinagtutulungan daw kasi eh. O sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, kabalo naman kamutanan, nga ang Negros Occidental, wala yun aga Marcos ever since Yes. because i-bankrupt niya na niya during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, in-monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why will we plant if we're going to lose money? Now Yes, Marcos true. Bongbong Grabe, is doing it again. He is smuggling yes, sugar. ginawa na nung ama, That's why ginawa our rin niya. sugar prices from Negros Occidental are down. Yung, Down by more than 600 pesos per kilo bag. You know what that means? That means hundreds, thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years if this continues. Smuggling of sugar, smuggling of Grabe. fuel. Smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems. But in fact, it Yes. is Marcos True, ito. who created all these sa lahat ang may problems. kagagawa ng Ang problema. gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, kaya pangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith Wala nang My pag-asa faith kasi. Talagang si on VP Sara na lang. Duterte Dutertes for na lang president. talaga. because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Yes. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Wala. Puro utang. Puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. Yes. My Tama friends, talaga yung it mga is my sinasabi honor nito, kaya hindi to be in Davao papalagan City talaga again, yung mga nagsasabi to sa be with the kanya. family of Rodrigo Duterte and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. O ayun na nga, 'di ba? Ang dami nagsalita din. Lahat sila nagsalita, pero yung speech ni Attorney Vic maganda rin. Talagang sinabi din niya na kailangan mas lalo pa nating suportahan at magbantay tayo sa mga darating pang pagsubok para tulungan natin si VP Sara. Yun yung kay Attorney Vic. Si Attorney Harold naman, ayan, talagang binira niya na binira. Tapos ito nga si Attorney Rowena Guanzon, ang haba din. Parang siya pa yata ang pinakamahaba kasi nga talagang nag-declare. Tapos kinu-question nga siya. Tapos yun. May interview pa nga to eh. May interview pa siya dun sa mga media ng Davao. Meron pa siyang dun. Interview. Tapos hindi ko masyadong napanood yung kay Attorney. Yung konti lang yung napanood ko kay Attorney Topacio eh. Pero binira pa niya dun si kasi kaibigan dun si Duterte Party List yun. Si Duterte Youth Party List. Nagsalita din yun. Magaling din yun magsalita eh. Si Cardema. Parang pinaringgan pa niya to si Attorney Rowena na Duterte daw siya samantalang ay dilaw. Samantalang pinahirapan daw dati yung Duterte Party List. Pero wala daw siyang pinapangalanan. Eh kasi nga kaibigan kasi nun yung Duterte Party List na yun eh. Pero dapat kasi wala nang ganun. Parang magkaisa na tayo para kay Sara eh. Ang dami rin itong maiibigay na botante ni Attorney Rowena Guanzon. Saka manalo to pag nag-senator. Tapos sino pa ba? Si Leandro saka si Kung Kiko, parang greetings lang na araw nga ng Davao. Tapos yung niya kay PRRD, walang
Si Kong Kiko sabi niya, kahit daw ganun yung nararanasan, parang laban lang, kahit hindi ganun kasaya, kasi nga wala si PRRD, tapos ganun nga yung nararanasan ngayon ni PRRD. Tapos si ano naman, parang greetings lang talaga yung kay Leandro. Yun, parang walang masyadong politics, no? Halos walang politics na inano si Leandro. Parang nandun lang siya para sumuporta dun sa araw ng Davao, ganun. Tapos yun nga, ngayong gabi, start ng 4 PM yata, yung namang solidarity walk naman kay PRRD yun. Ayan dyan, sila Jimmy Bundok, sila Salpanero. Talagang, talagang hindi ko alam kung anong unang kong papanoorin kasi nga sa ibang bansa, may celebration sa lahat halos ng panig sa Pilipinas, meron din. Talagang sineselebrate nila. Kakaiba talaga tong pagmamahal ng mga tao kay PRRD, makikita nyo talaga. Tapos ito nga, pag-usapan natin tong sinasabi ni Atty. Rowena, saka si Attorney Harold, grabe talaga. Sinasabi niya na, dami na nitong naibigay na bira kila, Saka, ang natutuwa talaga ako kay Attorney Respicio kasi nga, talagang kusa siyang sumama, gusto niyang ma-impeach, talaga nagsalita siya. Unang lumabas doon talagang nag-out siya nung magsalita si Amy Marcos na inamin niya na addict si BBM. Yun, talagang pumunta pa siya dun sa rally. Ang layo niya ang layo yung place niya para pumunta pa siya dun sa NCR, sa nagrarally doon, kila Kong Mike. Yun, talagang nagsalta siya dun. Tapos tuloy-tuloy na siya, hindi na siya bumitaw talagang Ngayon sa Quezon City, sila Kong Mike naman ang nandun. Ang dami celebration ngayon. Ang gaganda ng mga cake, talagang para kay PRRD talaga, ang dami, tapos yung pumakikita niyo, yung mga flowers pa lang sa dahig, grabe, sobrang pagmamahal kay PRRD. Kaya hindi matatawaran to. Kaya itong taon na to, sana naman makauwi na. Kasi ang dami parang malapit na. Kahit ito si Attorney Harold, sabi niya parang makakauwi na. Parang ituloy-tuloy lang natin yung pagsasalita at ipakita natin sa international community na talagang kailangan nang umuwi si PRRD. Saka maganda yung balita rin ni Kong Pulong na parang medyo tumabata-ba na raw si PRRD. Yun yung mga gusto nating marinig kasi nga nakakamiss na si PRRD sa totoo lang. Ito yung sinasabi sa isang nakita ko yung interview ni Atty. Rowena, sabi niya, hindi ako naging kritiko ni Sara or ni PRRD na mga Duterte. Kita nyo naman yan, ang disqualified ko si Grace po, hindi si PRRD. Kasi nga halos magkaparas kami ng style. Bakit ko naman siya? Naging mayor sila parehas. May picture nga siya nung time na para silang mayor. Kaya hindi naman talaga niya dilaw siya. Oo, syempre kampi siya sa mga dilaw that time nung pa si PRRD. Pero hindi sila nagbakbakan ni PRRD ng kung ano pa man. Kaya hindi nila pwedeng sabihin to na ba't nandito ka ngayon kay Sara. Kasi kahit kailan naman ay hindi niya talaga kinalaban